everyone, welcome to the third episode of Gossip Girls! So, we are here to talk about real life experiences in a fun and relatable way. So, for our third episode, our topic is about philosophical questions. So, a questions that when answered, it will lead to another question. So, a starter question, let me ask you guys again. Can a person be happy if they never experience sadness? Try mo na. Ikaw muna. Can be a person happy if they never experience sadness? For me, no. Kasi, once kasi naging masaya ka, kaakibat nun, kumbaga yung consequences ng pagiging masaya mo, pagiging malungkot. So, I think, tama ako, di ba? Feel ko, ganun sa akin kasi kapag tawa ko ng tawa maya-maya, Malulungkot pa. umamayang gabi, umiiyak ako. So, for me, magiging hindi para sa akin na hindi masaya ang isang tao kung hindi siya nakaka-experience ng sadness. Kasi yung buhay hindi naman siya Puro saya lang. hindi siya puro saya lang, hindi lang naman siya puro pagiging perfectionist. Syempre may mga mangyayari din na malulungkot ka. For example, namatay yung loved ones or kung ano pa. Ayun. I feel like no. Kasi, paano mo malalaman na masaya ka sa isang bagay kung hindi mo naranasan maging malungkot? At paano masabi na malungkot yung isang bagay kung hindi mo naranasan maging masaya? 'Di ba? Magkapatid sila. Magkapatid sila, like they are connected. Kasi, hindi naman matutukoy ng isang tao kung masaya siya o hindi. 'Di ba? And, paano mo malalaman na happy ka sa isang ginagawa mo kung hindi mo naranasan maging malungkot. And that is ironic. Ang ironic niya, 'di ba? Nababaliw ako sa tanong. What is ironic? Nag-agree lang din ako eh. Nakalimutan ko. Oo, Okay. oo, ironic siya, 'di ba? Tama yung agreeing. Ang ironic niya kasi like basta ayun, hindi mo rin and naniniwala ako dun sa sa sinasabi ng mga tao na kapag sobrang saya mo ngayon, malungkot ka mamaya. Kasi it's always like that. Kaya nga itong question na to nagli-lead siya sa another question na hindi mo masasabi na naging masaya ka kung hindi ka naging malungkot. Tsaka kung tulad nga sinabi ko, ang niya dun sa sinabi ko na yun, na wag kang maging sobrang saya kasi mapapalitan niya ng lungkot tsaka ng sakit. And then, kapag nandun ka na sobrang sayang moment, like, oh my God, freedom. Freedom. Ano mangyayari mamaya? Ano mangyayari mamaya? Like, alam mo yun, yung sobrang saya mo, then mag-i-snap na, Okay, reality check. Hindi wait, ganun lahat. mapasabi ka, wait, sobrang saya ko, iiyak ako mamayang gabi. Tapos kapag malungkot ka kasi hindi magi-snap yung masaya ako mamaya. Hindi mo mararanasan yun. Lungkot ang mararamdaman. Lungkot talaga siya, like diretso. Pero kapag masaya ka, yung tawa ka ng tawa uncontrollably. Pagpitik mong ganun, like, Si shit, Ijink, ganyan matatawa ko. Tawa lang tayo, tapos mamaya nakahilata natin. Oo nga. Sobrang saya ko mamaya malungkot ako. Oo. Alam mo yung tinatawanan ko siya ng sobra-sobra. Like yung mamatay ako kakatawa dahil dun kay Ijing. Nadapa siya. Oo, nung nadapa siya. Sorry Nung nadapa siya, kasi like hindi ko ma-imagine kung paano siya nadapa. And then sobrang tawa ko. Pagdating ko sa bahay, umiiyak ako. Like, alam mo yun, bigla akong naiyak. Sabi ko, ay, sumakses si sadness. Sumakses siya. Nandun ka sumakses siya eh. Tatanggal siya. I mean, nadudulas. Hindi, ayan, si sadness yun. Tinan mo, ang saya ko ngayon. Mamaya, mag-breakdown ako kasi gagawa ko ng mga activities. Hindi, may draft na ako dun. Sorry. UCS. UCSP yung, meron na din. Kompleto ko na. Sige. Sorry. Naghahanda kasi para sa college. Preparation.
Sa akin, no. No. Nar. Nar. Kasi totoo yung sinabi nila na kapag na-experience mo yung sobrang saya, parang may kapalit talagang, alam mo yung lungkot talaga. So, same answers lang sa kanila. Sa akin, a person can never be happy if they never experience sadness. If if hindi nila may experience lahat ng emotion, how can they differentiate each other, 'di ba? Like paano mo ma-differentiate na eto masaya ako dito, dito masaya ako if hindi mo pa naman siya na-experience. Kahit sa kahit sa grading, kunyari, si Sir Laser, sinabi niya, ewan ko kung siya nagsabi nun, sabi niya, nagtanong kasi si Jill sa kanya kung ano daw grade niya, dun sa pinapagawa ni Sir. Tapos sabi ni Sir, ay dun to sa vlog. Tinanong siya ni Jill ano daw grade niya, sabi ni Sir, hindi ko pa alam kasi hindi ko pa naman napapanood lahat. Sabi niya. So, it is kind of related dito na kung hindi mo pa naman may experience lahat ng emotions, hindi mo siya ma-differentiate and hindi mo siya mako-call as happiness if hindi mo pa naranasan yung sadness. Vice versa, hindi mo ma-experience, hindi mo mako-call as sadness yun if hindi mo pa naman naranasan yung happiness. Ayun. Next question is, what defines a person? Their thoughts or their actions? Pwede ba po? Ay, hindi pala ako bobo. Philosophical questions to na. Bawal Yes or no lang. Yes or no lang. Bawal bobo dito. Siguro for me, yung actions. Kasi yung actions, kasi pinapakita sa'yo kung paano yung isang bagay. For example, efforts. Yung efforts kasi, hindi mo siya kumbaga, kusa mo siyang gagawin. Kunwari, sa isang taong gusto mo siya. So, syempre, kung gusto mo yung isang tao, mag-effort ka. Kasi, kung hindi mo siya mahal, hindi ka mag-effort. Ganun lang yun eh. Kasi yung effort na yan, tatatak yan sa isang tao na tatatak siya sa paraang, ay, ginagawa niya pala sa akin to. Kasi, di ba yung effort minsan lang talagang dumating sa atin eh. Kung baka, kunwari, sa isang toxic relationship ka, so from that toxic relationship, you goes to a healthy relationship. Danas ko yan. Ay, may pat-pat dito. May pat-pat dito pa. Pero yun nga. So, for me, yung sa efforts. Oo. Success. Okay. So, yun. Aya. Ikaw. Ako, what defines a person, their actions or their thoughts? Thoughts. For me, their thoughts. Kasi every one of us acts or do something based on our thoughts, based on naiisip natin. 'Di ba sabi ni Sir Michael, ang isang tao, gumagawa sila ng isang bagay because of a reason. May reason sila kung bakit sila gagawa ng tao. Kasi yun yung distinction ng tao sa hayop. Na yung tao, nag-act sila based sa kung ano yung naiisip nila, kung ano yung thoughts nila. May reason lagi. Unlike kapag hayop, they're acting based on their instincts. So, walang reason kung bakit sila nag-act. So, for me, may reason. instinct. Pero yung hindi nila naiisip yung mga possible consequences. Kunyari, may tae dyan. Tapos aamuyin pa ng aso na Tapos, Sige, mo yun. ano pa ba? Oo. Based on lang siya. On Ayun, kasi yung thoughts natin, siya yung parang pinaka driving factors kung bakit tayo gumagawa ng mga bagay-bagay. Tsaka, hindi natin gagawin yung isang bagay kung hindi natin siya naisip. Kunyari, Hindi mo naman yung sabunutan for no reason. oo, hindi mo naman siya kunyari sa relationship, hindi mo naman, Kaya nga oo, impulsive thought. hindi mo naman siya sasabihan ng mga ganong salita kung hindi mo muna siya naisip, kung wala kang masamang intention sa kanya, kung wala kang masamang galit sa kanya. Tsaka meron akong nabasa sa TikTok, sabi nila, yung yung thought daw,
eto daw yung nagde-define kung paano natin tinitreat yung sarili natin. Tapos yung action daw, yun daw yung nagde-define kung paano natin tinitreat or kung paano tayo mag-a-act sa ibang tao. Hindi ko yun na-gets. Hindi ko yun na-gets kasi I mean, anong difference nila, eh, kung yung thought natin tsaka yung action natin connected sila lagi sa isa't isa kasi 'di ba paulit-ulit hindi ka nga gagawa ng isang bagay kung hindi mo naman inisip, kung wala ka namang thought of doing that. Kagaya nung intrusive thought nga sabi niya kanina yung sa sobrang galit mo na yung iniisip kunyari nakikipag-away ka, tas habang nakikipagsagutan ka dun sa kaaway mo, yung intrusive thoughts mo, "Sampalin ko kaya 'to?" Tas bigla mo na lang siyang sinampal. So, the reason kung bakit mo siya sinampal, it is because of your action. So ngayon, ide-define ka nila or ija-judge ka ng tao na yun based dun sa pagsampal mo na yun, based dun sa action mo na sinampal niya ako masamang tao yan, but it's actually not. It is because of their thought kasi yung thought nila yung nag-push sa kanila para gawin yung bagay na yun. I think thoughts. Kasi, katulad nga ng sinabi niya, hindi naman makakagawa yung isang tao kung walang thought. Kasi, ano eh, kapag kasi yung thought na yung gumana, hindi na alam nung uncontrollable, uncontrollable in a term na yung bigla, alam nyo kasi yun, yung uncontrollable yung thought kasi meron tayong tinatawag na overthink. Kaya ka nga nag-overthink kasi bigla siyang pumapasok sa utak mo. Kagaya nung mga yung mga naglalaslas. Oo. Nag-overthink sila tapos hindi Oo. naman nila talaga gustong ganunin yung sarili Kapag nila. nagsa-self-harm, kunyari self-harm trigger warning. Trigger warning. Kapag nagsa-self-harm ka, pag naglalaslas ka, ibig sabihin, yung thought mo, sobrang dami. To the point na sinasabi na nung utak mo na, Gawin. ano, Hindi, wag mong gawin. hindi. Ang, hindi. Kasi, like, kapag ka kasi naglalaslas ang isang tao, yung thinking nila, eto yung way para mawala yung pain nila, para dito malabas yung galit, imbis na makasakit ng ibang tao. Tsaka, Sarili na lang. minsan, ang ganong tao nag-self-harm ng yung naglalaslas talaga, I mean, yung physically self-harm, na mayroon silang thought na eto, numb yung buong katawan mo. Dito mo sugatan, dito mo ilabas lahat ng galit mo. Kaya merong ibang tao na nagsi-suicide. Tsaka yun biglang tumatalon ng building. Especially, oo, out of nowhere siya eh. Minsan nga, hindi mo alam yung isang tao ang bigat ng pinagdadaanan kasi tawa lang siya ng tawa. Kasi, yung thought na yun nandito eh. Pero kasi yung action mo, kaya mo siyang kontrolin. Kasi di ba pagka may mental disorder, ano ba? One, two. Kasi kapag may mental disorder, ibang usapan na yun eh. Kasi yun na yung mga taong, iba na yung thinking nila. Hindi naman sa totaling iba, pero merong, Kapag ang tawag doon, lucid. hindi Kapag siya. kapag wala sila sa proper state of mind nila. Oo, pag nasa Hindi nila abnormal nakokontrol. state sila, yun yung time na hindi nila kontrolado yung actions and thoughts nila. Yun kasi yung difference, hindi ko naman sa inaano pero kasi may pinagkaiba na kasi siya sa katulad nating mga walang mental disorder. Pero yung mga hindi lahat ng may mental disorder is ganun na hindi nila alam yung ginagawa nila. Kasi meron pa rin naman silang thought na kumo-connect dun sa action nila. And yun lang talaga yung pagka parang sinusumpong sila. Kapag yung oras na ng Oo. nila. Meron silang ganong part na. May oras pala. Meron. Yung mga nasa mental hospital, hindi buong araw. Hindi nawawala buong ng- araw wala may- sila may sa specific merong time lang sila na lalo Di ba na may pagka may na-trigger sa kanilang something, dun umaano yung abnormal Atake. state nila. Kumbaga nagre-reflect. Di ba kaya sabi ni Sir Trauma. Laser sa batas daw, kapag nakapatay man yung Taong ano na nasa yun, yung tao abnormal na yun, state. tinitignan kung nasa lucid interval ba siya, kung nasa normal state ba siya or nasa abnormal state Yes. siya. Kaya hindi mo rin masasabi na yung isang tao na doon siya ano yun? De-define. Doon siya ma-define sa action niya. Kasi, first of all, hindi ka naman kikilos ng walang reason, like walang thought. Syempre, hindi ka naman maliligo kung hindi na mabawi yung sarili mo, 'di ba? Hindi ka naman kusang
Hindi ka naman kusang naglalakad ka lang. 'Di ba hindi? Laging may dahilan 'yan eh. At saka lahat ng nangyayari laging may dahilan. 'Di ba? Kaya doon ka na rin mapapaisip na, ah, yung taong 'to may kailangan kaya siya nasa labas. And then meron pa, yung thought kasi, iba siya sa actions talaga 'pag nasa relationship naman 'to. Kasi yung it's called intentions na kasi, 'di ba? Sa totoo lang kayo, 'di ba niligawan kayo? Siyempre yung una, yung intention, hindi naman siya laging yung intention kasi talaga yung intention talaga kasi yung nangyayari. Hindi ka naman makukuha ng isang guy kung wala yung intention niya na, ang ano nito, bibigay ko sa kanya yung mga gusto niya, parang deserve niya lahat ng 'to. Kasi kapag action lang, ibang usapan na yun eh. Kasi kung yung action kasi pwede siyang mahaluan ng bad intention, 'di ba? Andun na yung time na na parang magche-cheat kasi dun na papunta yun eh. Yung thoughts niya nagiging bad kaya kunyari kapag nagkukulang ka, hinahanap niya sa iba. Thoughts yung mauuna dun eh, hindi yung action. Sorry. Di totoo naman kasi, 'di ba? Okay lang 'yan, it's okay. Hindi naman kasi hindi naman kasi di naman siya magche-cheat kung Tong lashes? hindi naman kasi siya magche-cheat kung walang bad intention na sumasagi sa utak niya. And hindi naman siya mag-cheat kung wala kang pagkukulang. Kaya nandun talaga yun sa thought. Kasi yung action na yun, Natitigil ako. sorry! Pero kasi it's my own preference. Kasi, Actions ka ba? Wala pa akong Wala sagot, pa yun. wala akong sagot. pero kasi totoo naman, hindi naman gagawa yung isang tao kung hindi niya naiisip yung mga parang may pagkukulang, may mali, ganun. Like yung, bakit niya hanapin sa iba kung bakit niya hanapin sa iba kung pwede naman yung actions niya pwede naman yung thoughts niya sabihin niya dun sa partner niya. Imbis na yung action na treatment niya sa'yo, i-treatment niya din sa iba. Hindi ganun. Sorry, hindi ko siya pinapatamaan or anything. Like, ayun General. kasi, general talaga siya. Kasi, merong other girls na makaka-relate sa ganito. Me. Other girls. The other girl. Ano ba yan? For me, thoughts din. Dagdagan ko na lang yung sinabi niya. Sinabi niya na lahat. Ipapansin talaga yung babae na yan. Thanks. Thoughts. Kasi, di ba, yung efforts, keme niya. Kasi, maasim niya. Yung thoughts na yon kasi pwede mo naman kasi pwede mo naman kasi sabihin na, okay, kulang yung binibigay kong effort sa'yo. Hindi mo naman need kasi kailangan mag-cheat pa para lang hanapin sa iba. Kasi kung kaya namang i-improve, edi sabihin mo na. Tsaka may isa pang hint, di ko alam kung, like, siya, action speaks louder. Oo, than words. Yeah, action speaks louder than word. Okay. Pero, kaya mo kasi gagawin yung actions na yun. Kasi may nagda-drive sa'yo. Tsaka Diba? kahit hindi magsalita yung isang tao, through Oo. actions, may Intindihan intindihan mo mo. siya. And then niya mapaparamdam na, mahal ka niya. Oo. May Kasi, care siya. may iba kasing tao na like, Yung nonchalant. hindi torpe. Like, Ah. mas papakita nila yung pagiging genuine niya sa'yo through actions. Pero kasi, ang nasa isip lang nila, sa isip ko lang naman to eh. Tapos ang isip nila, may magagawa ba tong pag-iisip ko kung hindi ko gagawin? Ganon. Kaya, thoughts. Kasi, hindi mo naman gagawin yung isang bagay just simply you want it. Kasi, Diretso yun kasi totoo naman eh. Hindi mo naman siya gagawin eh. Hindi naman pwedeng trip lang. Let's say na trip lang. Inisip mo pa din. So, hindi lang siya basta sa gusto mo lang. May no free will. Yeah, walang free will. Walang free will. Dahil ba sa basher, panalo kami sa debate dyan. Kasi hindi mo siya gagawin ng trip mo lang. Let's say trip, pero inisip mo pa din. So, thoughts talaga yung nangingibabaw. For me, hindi ko dinedisregard yung mga, pero it's my own opinion. Okay, so for the next question, no, would you choose to lose all your memories but be able to create new one, or retain all your memories but never have the ability to create new ones? For me, kalimutan yung dati tapos magawa ng bago. Kasi,
may ibang tao kasi like ako, isa na ako sa ibang tao na yun na mas pipiliin kong gumawa ng bago kaysa mag-stick sa dati kasi ano na lang, for example, family problems. Gusto mo yung family problems na yun, super lala niya to the point na ayaw mo na tigil na. So, para makalimutan mo yung family problems na yun, ang gagawin mo, mag-create ka na lang ng bago para makalimutan mo yung, yung sakit, yung emotions na nangyari doon. Tapos, in some instances naman, um, mas pipiling ko pa din yung bago kasi pag nag-try ka kasi kapag bago, may matatry kang kakaiba. Kumbaga, ma-explore mo yung isang bagay. Kesa naman, nandun ka nga sa dating memories. Ano naman yung natatry mo? Nakastuck ka lang dun. Wala lang din mangyayari. Sa akin, I would choose lose all memories. Kasi, gaya nga ng sabi ni Kate na pag nag-create ka, parang may bagong darating na bagong memories na darating sa'yo eh. Kumbaga may a lot of opportunities na darating sa'yo. Kumbaga sa akin kasi, I'll give personal example. Yung sobrang... Alala ko Sir Michael sa ganyan. I'll give personal example. Shoutout po. Ayun na naman siya. Shout out. Shout out. Pero yun nga, I would choose to lose all the memories and to create one kasi gusto ko. Nandun na naman ako sa ilan ako. Pero yun nga, gusto kong mag-create ng new one kasi kung iisipin ko kasi yung mga memories ko na napagdaanan ko, ang sakit eh. Though may mga masasayang memories na nakakreate, pero kasi iisipin mo, kapag ba nag-create ba ako, mas masaya ba or mas maganda ba yung memories na makikreate sa bagong memories na yun? Or same lang sa memories na nararamdaman ko ngayon or na-achieve ko ngayon. Kaya ayun, I would rather to choose lose all memories and create one. Ikaw, siya nagtanong eh. Siya nagtanong, ikaw naman. Sige. Sa akin, I'll choose na i-retain yung memories ko but not able to create new one kasi yung memories na nangyari sa akin sa past, lahat yun, kasama ko yung lolo ko dun. And if gagawa ako ng mga bagong memories, hindi ko na siya kasama. Alam mo yun, yung memories from the past, my childhood experiences, nung buo pa yung family namin, nung okay pa yung family namin, yung relationship namin ng nanay ko, yung relationship namin ng tatay ko, yung yung love and yung care na binigay ng lolo ko, yung memories namin na hatid sundo niya ako, mas pipiliin kong i-treasure yun at i-retain yun. Kasi, ano na yun eh, enough na yung mga memory na yun para masabi na happy memory siya eh. Enough na siya para ma-treasure siya. So, my personal take on this is, nonsense yung mga bagong memories na gagawin natin if wala na yung taong mahal natin sa buhay. If wala na yung mga mahal natin sa buhay in creating that memories. Kasi hindi na siya magiging memorable. Yes, if we're going to lose all our memories, but we will be able to create new one, tama nga naman, meron pang mga chance, meron pang ibang mga experiences na pwedeng maranasan if that experiences is good, yung sinasabi nila kanina na mas stuck ka na lang sa dati. Pero kasi sa akin, mas pipiliin ko talaga na magstay na lang ako sa ganong memory dati kasi pa yun eh, masaya pa yun eh. Wala pa akong mga problema nun eh. Tsaka pa yun, buo pa kami, hindi pa kami nawalan. So, panoorin niyo yung episode 2 para malaman niyo yung... Panoorin niyo yung episode 2 kung gusto niyo malaman kung ano yung tungkol saan. Feel ko na yung episode 2, tapos biglang Dapat yung panoorin yung episode 2 kung para malaman niyo kung ano yung reason nila kung bakit yun yung pinili nilang sagot. So, go watch it right now. promoting. Siyempre, mamaya, episode 3 agad yung nakita nila. Siyempre, hindi nila maiintindihan. So, Malike po. bumalik kayo Purposes. sa May plus episode 2. 2. Daddy issues yun. Spoiler. Yeah, spoiler alert.
sa'kin. Hindi naman, te. Wag naman. Huwag naman. So, ano yung tanong? Sige, Ano? push mo yun. If you will choose mawala lahat ng memories mo, pero makakagawa ka ng bago, or i-retain mo lahat ng memories mo, pero hindi ka na makakagawa ng bago. I believe that, You have 1 minute to answer, please. I believe that, i-retain ko yung memories. Sabi lang talaga na. Kesa, mag-create ako ng new one. Kesa malus ko yun and mag-create ng new one. Kaya, hindi ko pinili yung malus yung memories and create new one. Kasi, yung kumbaga yung past, wait lang. Mali pala yung sagot ko, Bon. Ulit, cut. Mas pipiliin kong mag-lose ng memories and gumawa ng bago. Kesa sa i-retain ko yon pero hindi ako makakagawa ng bago. Kasi, kapag ni-retain ko yung memory na yun, which means hanggang doon na lang siya. Kumbaga, yes, nagigets ko yung point mo na meron talaga tayong taong tinetreasure pagdating sa gantong bagay na tinetreasure natin siya kasi ayun na yung alam mo na yung pakiramdam na andito na tayo sa Huwag ka kayo Nandun ka na eh. nandun na tayo sa point na naranasan na nating mawalan na gusto pa nating mag-create ng memory na kasama sila pero hindi na talaga pwede. Kaya doon ko na realize na oo, yun yung sinasabi niya na losing someone, especially yung lolo at lola natin, hindi na talaga tayo makakapag-create ng new ones. Kahit gugustuhin pa natin na to the point masabi natin, ay, ganito yung trato sa akin ng lolo ko dati. Like, namimiss ko na siya. Like, yung out of nowhere sa gabi, bigla mong mararamdaman, kamusta na kaya sila sa heaven? Yung, Kaya na magpakita sa Kung paligid. nung Oo. bago wala si Papa, lagi kong wini-wish yung gabi-gabi magparamdam siya sa akin. meron talagang ganun. Panaginipan mo na hindi pa. Hindi ko siya napanaginitan, pero nung namatay siya 11, kinabukasan nung kinabukasan kasi, babalik ko siya sa amin, galing na siya ng mall, kinakalagay na sa kabaong. May humahakbang sa bahay, tulog lahat ng tao, 3 hakbang yun. Tapos nung nagising ako kasi naramdaman ko yung hakbang na yun, paglabas ko, andun na siya sa labas, andun na yung St. Peter. Sabi Parang mo, sign niya yun, sabi na mo, gumising ka na. sabi mo, Nandito na ako. oo. Meron kasi talagang Ano ganun yung na mga hakbang? Mabigat experience. na hakbang? Or... Lakad ng lalaki. As in yung lakad na normal, no? Normal na lakad Normal lang. siya. May Kasi, nilabutan ako. ako din eh. Kinilabutan ako. Kasi meron talagang ganun. Na-experience ko yun sa lola ko, kay Inang. Meron talagang times na, yung alam mo yun, may gumagalaw sa kusina, wala namang tao. Yung may nagtutok ng gano'n. Hala, Hindi ang siya sarap i-vodcast next ng mga horror experience. Hindi siya ganun. Like, alam mo yung, may nagumagalaw sa kusina, sign na nandun siya. Tapos, ako din eh, wait lang, meron pa. Yung one time, naglilinis kami ng bahay na tinira ni Inang. Naglilinis kami, nandun kami sa bodega. Then, biglang nalaglag yung picture niya, yung tinatapat sa araw, yung negative na picture. Nalaglag siyang ganun, tapos sabi nila ate, nakasama ko na nandun. Hoy, nandiyan na si Inang, nagtakbuhan kami palabas kasi nga inaasar namin yung kapatid ko, si Terence. Tinatakot niyo siya? Oo, tinatakot namin siya, pero ako that time, I feel safe. Yung ganong pakiramdam. Then, Ba't ang tahimik bigla? Namatayan na ba kayo dati? yes, siya hindi pa. Ako lolo. Pero may multo sa bahay. Kaya natakot din ako. Pero ayun, Kasi yung lola-lolo natin, dyan talaga nagsimula yung sila talaga yung Lalo aalaga. kapag Oo. OFW magulang. Oo. totoo. Sila talaga bagsakan mo yan eh. Then, mas gugustuhin kong mag-lose and mag-create ng memory. Alam niyo kung bakit? Kasi, for example, na comatose. Then, di ba mayroong ibang comatose na nag-lose ng memory? Pero yung taong nasa paligid mo, they will not. Ang gagawin nila, ipapaalala nila sa'yo. Kaya mas pinili kong i-lose yung memories ko. Kasi, mayroong mga pictures na magpo-prove na totoo yun. Totoo yung sinasabi nila. And,
And yung yung kakayahan mo na mag-create ng new one is hanggang dulo na yan eh. 'Di ba? Kasi yung malulus mong memories, eto lang lifespan na to. Hindi man kompleto yung memories na mababalik sa'yo, pero makikilala mo yung pagkatao mo ulit dahil sa mga taong nasa paligid mo. Hindi ka naman nila papabayaan na ganyan kang tao. Hindi ka nila iibahin unless may bad intention talaga. Sa mga K-drama kasi to eh, na yung sa mga K-drama, yung nawawala ng memory, yung yung leading girl. Siyempre, nandyan yung second lead guy. Dun nila pinapalitan na nagiging bad intention. Pero yung mga taong nakapaligid sa kanila, like yung parents nila, brothers, yung mga friends nila, yun yung time na pinapaalala nila sa inyo lahat ng nangyari. Kasi, mahal ka nila eh, kaya hindi ka nila papabayaan. So, may tanong ako na napaisip lang ako. Anong pipiliin nyo? Mag-save ng isang buhay na taong mahal nyo? O mag-save ng isang random 100 people? Ayun. Hirap naman. Ako muna. Yung isang taong super mahal nyo. Like yung super duper. O sige, Sige ko na. kaya ko to. Kaya mo. For me, yung sisave ko yung 100 people kesa sa taong mahal ko. Kasi, alam niya namang mahal ko siya. Kumbaga, maiintindihan niya ako bakit pinili ko yung isang daang tao over sa kanya. Kasi isipin mo, pumatay ka na, napatay mo yung 100 na tao. Hindi lang naman isang pamilya ang mag-aano sa'yo eh. Like yung galit sa'yo or kung ano man. Kasi isipin mo 100. Doble yun eh, ang kapalit. Kasi kapag isa lang, kumbaga isang pamilya lang siya, isa lang yung pagkadoble niya. Eh, compared mo sa 100, ang daming pamilya yung need mong pag-explainan, ano bang nangyari. Hindi mo naman kasi siya obligasyon eh, kasi pipili ka lang naman na isi-save mo eh. Para sa akin yung 100 talaga. Hindi, wala silang karapatang magalit Nasa sa'yo. ano siya? Utilitarian approach. Utilitarian approach siya. Para sa akin talaga yung 100 kasi yung mahal ko na yon na isa lang, maiintindihan niya bakit hindi ko siya pinili. Kasi pwede niyang sabihin, mahal mo pala ako eh, bakit hindi mo ako pinili? Pero isipin mo kasi, yung 100 tao na mawawala dahil lang sa pagmamahal, para sa akin, hindi siya kaya ng konsensya ko. In my own perspective, you will bash me, I don't care. I-basher? Sikat ka te. Oo eh. Hindi kasi, baka kasi yung like, oo, oo. Ayun yung perspective ko eh. ng trigger warning. Oo. Kasi ayun yung sa akin eh, mahal ko siya. Tas let's say mahal niya din ako. Kumbaga, since kilala niya naman ako, maiintindihan niya kung bakit hindi ko siya pinili over sa madaming tao. Yun. Parang hindi kita hinali. Ano pa kayo, Bash? Ako ni Kate. Ay, Hindi, magkakaiba naman tayo ng mga thoughts and perspective opinions dito. Sa akin, mas, mas pipiliin kong i-save yung one person na mahal ko. I'll give personal example. Nung bata ako, may talaga, bawal kasi mag-drop eh. Di bawal kasi mag-drop. Special someone siya sa akin. Though, oh my God, sumalangit na siya, ang tagal na. Siguro, let's say mga 5 years old. Wala po, bawal talaga mag-drop. Bawal. Wala. Pero yun na. Siguro mga 5 years old ako. Then, yung special person na yun, nagkasakit siya. TB. And konektado siya sa akin kasi ako rin, nagkaroon rin ako ng sakit at TB. And yun yung reason kung bakit siya namatay. So, kumbaga yung, Nawawala ba yung sakit na yun? Naku-cure. Naku-cure siya either 6 months cure or 1 year kang iinom ng gamot. Pero may tendency siyang bumalik. Yung sa akin kasi, yung special person na yun, yung nagkaroon siya ng TB, hindi na siya na-cure kasi tinago siya sa amin. Tinago niya talaga. Kaya nung 5 years old ako, syempre pag 5 years old, malawak kasi isipan,
tumaktak talaga sa isipan ko, nagsusuka na siya ng dugo. Ano yung papa ko din? Eh, Hindi siya sumusuka ng dugo, umuubo siya ng dugo. sa akin, nung time na yun, yung 5 years old, kasi yung dalawang bahay namin. Yung bahay ni mama ko, and then yung panibagong bahay na namin ng lola ko. So, yung special person na yun, Loki. Ngayon, yung special person na yun, yung 5 years old ako, since malawak yung isipan ko, tumatak talaga sa akin. Ano yung tinatawag ko yung special person ko. Dalawa kasi kami magpipinsan pa yun, buo pa lang kami. Ngayon, ang favorite nung special person, yung pinsan ko, yung lalaki. Then, ako, ang special person, I mean, yung favorite sa akin, yung isa, yung lola ko. Ngayon, yung special person na yun, ano nun, kasi may parang ipapabukas ata ako nun. Basta may gusto kong sabihin. Ngayon, pag ano ko dun, may maliit kasi kaming hagdanan sa bahay ni mama ko. Nagulat ako kasi umuubo na siya ng dugo. So, tinago niya? tinago niya talaga. Lalo na sa lola ko, tinago niya. Kasi, siguro dahil ayaw malaman, Ayaw Ah, mag-alala ayaw siguro. mag-alala. Kaya tinago. Sobrang bata pa nung special person na yun nung kinuha siya. Ngayon, ang nangyari nun, since umuubo na siya ng dugo, dined mo namin kasi hindi pa naman, akala namin normal na ubo lang. Ganun lang. Gulat ka. Nagulat kami. Nung pumunta na siya ng CR, akala namin, magsi-CR lang. Ngayon, nung nangyari ng CR siya, dun na nagsimula yung sumuka na siya ng dugo. Then, kumalat sa buong, alam mo yung counter ng kitchen, kumalat na siya kasi lumabas pa siya nun. Naghihingalo na siya. Pero pinipilit niya pa rin lumakas. Kaya nung time na sinugod namin siya sa Mayseko, pero yung 5 years old pa lang ako, nasa Mayseko na ako. Takot na takot pa ako nun kasi, di ba, pag nasa ospital ka, parang, ang dami namamatay dito eh. Parang, Araw-araw sa ospital may namamatay, may nabubuhay. oo. Kumbaga, ngayon, nandun na siya sa ospital. Pero nung time, pero nung time kasi na yun, nung pumunta kami ng ospital, since yung mga nurse doon, ay, bigay. Disclaimer. Basta doon sa ospital. Yan, sa ospital. Eh, yung mga nurse doon sa ospital na yun, parang, alam mo yun, parang walang pake. Kasi, dead man na lang kasi ang daming mga pasyente din doon eh. Ngayon, nung dinala siya doon, dead on arrival. Dead on arrival siya kasi, wala, hindi na si kaso, late na yung ano, tsaka, Dead on arrival pala eh, di labas yung mga nurse. Pag dead on arrival kasi, big sabihin, Dumating siya pagkadating sa niya ospital, sa mas patay na siya. hindi, kumbaga nandun na siya sa ospital pala. Eh, Oh, di hindi siya dead on arrival. nagulat na lang kami, may pumasok na doktor, then, sinabi, I'm Wala sorry, wala na po, yung ganyan. Kumbaga, too late na Oo, siyang too nadala. late na. Kumbaga, tas yung pamilya ko nun, wala talaga, be. Kasi kung gano'n naman kasi talaga, kahit sino naman magwawala. Kasi biruin Yung nyo, reaction. Buhay eh. kasi biruin yung pinunta namin doon, tas biglang, wala kayong nagawa. Kahit ilang, ang tawag doon, yung CPR. CPR, tapos yung alarm na, ano ba? Revive, Yung kinukuryente. oo, nakailang kuryente, wala pa rin. Kasi wala kayong ginawa. Kumbaga, dined man nyo eh. Kaya ayun, I would rather to choose That that one one person person over the 100%. Paano kung yung 100% kasama din doon yung mga loved ones mo? Random nga ni. Random nga ni. Sige, si Aya muna. Hindi, kahit pang ano siya, mas maganda kasi sagot mo yun. Maganda kasi sagot Dapat nito eh. palagi yung babae. So, without any ethical law or law, if wala itong sagot ko, mas pipiliin ko yung one person. Kasi, kung i-apply natin yung mga law, syempre, isi-save mo dyan yung, hindi, Prioritize well-being. Maximize well-being, minimize the risk. oo. Yun kasi yung, dun kasi yun papasok eh. Kasi pagka, may papasok pa rin naman kasing law, kahit, for example kasi sa topic to sa ethics. Hindi lang sa ethics.
kay Sir Laser kasi natanong na 'to sa'min. Ito yung yung example niya sa'min. Moral versus ethical. Pinag-debatean pa po siya. Oo. Kasi ito talaga yung madalas na tinatanong when it comes to ethic and moral. Kung ikaw yung nagda-drive ng train, tapos may dalawang road, yung isang road nag-lead dun sa one person na mahal mo, o yung another road na nag-lead dun sa 100 person, or basta maraming tao. Mostly kasi, ang nangyayari, kapag ang nire-relate nila ang sagot nila sa law, ang pipiliin talaga nila yung one person. Kasi law eh, 'di ba? Kung iniisip nila yung law, syempre mas gugustuhin nilang law, law, yung dun sa part na hindi sila makukulong ng pangmatagalan. Yung yung mas malelesen yung sentence nila, yun kasi yun eh. Pero kapag naman pinili nila yung isang tao, dun papasok yung morality. Yung morality na yun dun eh. Pero for me, walang ethical or moral. Please pakilabas sa dun. Kasi ayokong masabi na nag-iba yung sagot ko. Kumbaga nag-iba yung thinking ko. Kasi ang sagot ko dun sa tanong ni Sir Laser sa akin, yung mas pipiliin kong padaanan ng tren yung isang tao, na mas pinili kong niligtas yung 100%. Pero, if labas yung ethical and moral in my own, mas pipiliin kong iligtas yung one person. Kasi, kasi yung one person na yun, kumbaga, siya na kasi yung taong, yung taong hindi ko kayang mawala. Kumbaga yung, parang pag nawala siya, there's something missing na to the point na, mapapaisip ka na lang kung deserve ko pa bang mabuhay. Kaya nga siya, philosophical question. Kasi after mangyari yun, mag-lead siya ng, hala, paano ko nakakayanin to, wala na siya. And that goes the same way kapag pag pinili din yung 100%, like, bakit, 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 I mean, paano na yung mangyayari sa akin sa kulungan? Parang ganun din naman, kahit sinong piliin ko, malalagay ako sa, lowest na lowest. Mariana Trench ang atake. Mariana Trench yung, yung ganun. Kaya, mas pipiliin ko yung iligtas yung one person na yun compared dun sa 100, random 100 people. Sapakin kita yun. Ako din, iba rin yung sagot ko dun sa sagot ko kay Sir Laser. Kasi yung subject niya kasi ethics eh. So, utilitarianism talaga. Ang sagot ko talaga dito, I'll save one person rather than saving 100 random person. Kasi this is a moral dilemma, no? This is a moral dilemma wherein your moral and ethics cannot be combined as well as your moral and emotions cannot be combined. Kasi if we're going to take morally, in a moral perspective, yes, you're going to save 100 person utilitarian approach, no? Maximize the well-being and minimize the risk. But if your approach is in emotional way, isa-save mo yung one person, and that is my personal choice and answer din sa sasagot na yun. Kasi imagine kung isa-save mo yung 100 tao na yun, gagawin din ba nila yun sa'yo? Like, sino ka ba? I mean, ano bang connection nating dalawa para isip? Kasi 'di ba, I put this in the situation na sinave mo yung 100 na tao na yun. Eh paano kung sila naman yung papapiliin? Isi-save ka nila na sila yung nag-save sa'yo or magsi-save sila ng ibang tao? Tsaka hindi naman lahat ng tao na nasa point na yun is kaya nilang i-reciprocate, lalo na kapag mahal mo talaga yun. Tsaka kasi, dito sa gantong question na save yung word kasi na save, wala kang obligasyon dun sa isang tao, wala kang ring obligasyon dun sa 100 kasi again, it's your choice. So, I think hindi dapat dumating sa point na may sampahan ng kaso kasi hindi mo sinave yung 100 na ganito. Kasi again, it's your choice. Save nga eh. I mean, hindi mo naman siya obligasyon na i-save sila.
So, ise-save ko yung isang tao na yun kasi yung emotional ties namin. Kasi 'di ba, yung sabi ko nga kanina, yung mga tao nag-a-act sila based on their emotions and based on their thought. So, I'll choose to save one person kasi ayun nga, sobrang close kami, may yung emotional ties, lalo't special someone mo pa siya, rather than saving 100 person kasi hindi mo naman alam kung gagawin din ba nila sa'yo yung gano'n, eh. Kasi kung papapiliin sila, save you or save yung person na mahal nila, hindi rin naman nila siguro ise-save ikaw, knowing na, "Bakit, sino ka ba? Random ka, eh, stranger ka, eh, wala ka namang magandang naano sa'kin, eh." So ayun, ise-save ko yung one person rather than saving 100. Okay, next question is, if you will choose between dying tomorrow or living forever, what will you choose and why? Tama lang. Tama lang. Tama lang. Yes, thank For me, living forever. Kasi sino ba namang, di ko disregard pero sino ba namang taong gugustuhin mamamatay na kinabukasan at knowing na hindi mo pa nagagawa yung mga gusto mong gawin sa buhay? Like, kasi ako, kaya gusto kong mabuhay ng matagal, gusto kong makita kung anong mangyayari in the future. Kasi, let's say, patay na ako. Makikita ko ba yung nangyayari sa hinaharap? Like, makikita ko ba sa heaven yung mga, kung heaven man ako makikita, kung makikita ko ba sa heaven yung, at least ako aminado ako. Hindi ako nagmamalinis. Masama ugali ko eh. Kasi guaranteed ba na pag nasa heaven ako, ipapakita ba ni God yung mga nangyayari dito sa mundo? Kumbaga, walang kasiguraduhan. So, kung papapiliin ako, I'll choose to stay forever. Dahil nga, gusto ko nga, out of curiosity, na gusto ko, So you're not wondering. sige, wonder na din. Kasi kapag wonder, syempre pang long term. So, Okay, right edi now, you're wonder. just Sige, curious. sige, So, sige, it sige, is for the sige, sige, meantime. sige, sige. Sige, wonder. Oo, kasi, ngayon for me, really interesting siya kasi like, imagine may nai-invent na ng mga human robots na kaya ng gawin yung mga gawain din ng tao. What more pa kaya kapag in the future, like, mas high technology na. Yung part na yun, ayun yung gusto kong makita, like, gusto ko siyang ma-experience. Kasi, ngayon pa nga lang ang interesting na what more pa kaya sa mga hinaharap. Tapos, kaya ako di gusto mabuhay na matagal kasi, gusto kong mag-travel, like, literal buong mundo gusto ko siyang pag-travel. Kasi feeling ko kung mamamatay na ako bukas, wala pa ako nagagawa sa buhay kong tama eh. So, bakit ako mamamatay? Tsaka na. Hindi tsaka na. Ayoko. Kasi, di ko din may imagine yung sarili ko kunwari, like may anak na ako, ganun. Di ko na-imagine, iiyakan ako ng anak ko. Kasi palay na ako, like, feel ko ang bigat-bigat niya sa feeling. Hindi kita anak. Hindi kita pusa. Oo, for me ang bigat-bigat niya sa feeling kasi pag namatay na yung isang tao, wala nang balikan yun eh. One-way ticket ba? Nakikinig ako ng sino. And that is uncertain. Oo. Yun, kasi one-way ticket siya. Kaya para sa akin, mas pipiliin ko mabuhay ng matagal para magawa ko yung mga gusto ko. Wala akong like yung list na mga gusto kong gawin. Bucket list. Wala akong ganun. Pero gusto ko kasi, ma-experience ko lahat. Adi, tsaka niya ako patayin kapag na-experience ko na lahat. Diba? Ayun. Siya. Sige. Hindi, gusto ko ikaw. Ikaw na. Kanina ka pa. Mamaya magsasapo ka na tong dalawang. Hindi siya na. Kasi papasok ko yung last. Sige. Sa akin, I will choose living forever. Kasi, gusto ko may mapatunayan. Gusto ko may mapatunayan sa sa buhay ko, sa pamilya ko, sa jowa ko. Pero ayun nga, for example, kasi kapag pa namatay ako tomorrow, hindi ko na magagawa lahat ng mga gusto ko pang ma-achieve sa buhay eh. Pero pag
nagstay ako dito forever. Kahit na tumanda ako, may isip ko pa rin yung mga memories, kalokohan, bardagulan na ginawa nyo, ng mga tropa mo, ng jowa nyo, ng pamilya nyo, diba? Kumbaga yung memories kasi nagre-retain talaga, nag-stuck talaga sa ano kahit tumanda ka na eh. So sa akin, I would choose living forever kasi ang sarap mabuhay. Ba't ba gusto nyo namamatay? Kasi ang pangit kapag mamamatay ka, hindi mo na magagawa. Kung ako kasi may gusto akong patunayan sa sarili ko, gusto kong patunayan na one day, lagi sasabi, gusto kong maging successful talaga. Kasi may pangako ko sa kanila eh. May pangako ko sa kanila na nilibre ko sila ano, dun sa ano, sa Mount Tarak. Panoorin niyo yung episode 1 para malaman niyo kung ano yun. Yes! Pumabuhay. Yes. I will choose. Ang hirap. Literally. Ang hirap pumili. Ano ulit, ano? Kung Okay. anong pipili ka, mamatay ka bukas or ano? Kasi for me, ano, I'm so sorry but I will choose to live forever. Kasi, yung kapag mamamatay ka bukas, parang, ano totoo naman kasi na death is certain and uncertain. Wow, pilo. Hindi, totoo naman kasi. Since, certain siya na mamamatay tayo, oo. Pero uncertain siya sa part na, paano? Paano? Kailan? Saan? 'Di ba? And, kasi, if, if, I hopefully not, if I will die tomorrow, if I will, if I will die tomorrow, feeling ko, ang sama kong tao. Bakit? Kasi, bigla ko na lang iniwan yung mga tao na hangin. To the point na, I didn't say goodbye. I didn't say what I really mean. Like, meron kasi tayong, hindi natin sinasabi sa ibang tao na, yun talaga yung gusto nating sabihin. Like, for me, ayokong umalis sa mundo na hindi ko nasasabi kung ano talaga yung nararamdaman ko. Kaya ako pinili yung living forever. Kasi, living forever, na mawi-witness mo silang lahat na makukuha nila yung success, na makikita mo silang nagsa-success, nag-grow, and many other things. Kaso, ang downfall, ang downside niya is mawi-witness mo silang lahat na mamamatay. Kasi, kaya ko nasabi to kasi mayroong content sa social media. I Yung cages ba yun? Hindi. Meron ako napanood na, hindi ko matandaan kung saang social media platform siya. Pero ang content niya is, the man is a vampire. Then, lahat ng mga naging kaibigan niya through that entire life niyang nabubuhay. Siyempre, immortal nga siya, hindi siya namamatay. Like, halos araw-araw siya nakaka-receive ng invitation na funeral invitation. Mm. Kaya dun sa point na yun, parang masaya masaya tawag dito, masaya mabuhay ng forever. Pero sobrang sakit din mabuhay ng forever kasi imagine mo lahat ng taong nakilala mo, a-attendan mo ng libing nila. Connected siya sa unang happiness versus ano. Like, ano siya masakit talaga siya dun sa part na yun. And, yung living forever kasi yung mga sagot nila, it's so positive na gusto nilang maranasan yung hindi pa nila nararanasan. And, gusto nilang makilala sila na gusto lang may maiwan silang legacy. Pero, ngayong nabubuhay ka pa, meron ka nang iniiwang legacy.
hindi mo lang alam kasi hindi pa natin nararanasang mamatay. Yun kasi yun eh. Ma-appreciate lang nila pagpatay ka. Oo, dun lang nila masasabi na may naiwan kang legacy kapag namatay ka na. Eh bakit? Nung nabubuhay ba si Einstein, kinikilala siyang, siya yung umano neto. Si Newton ba nung nalaglag yung apple, kinilala agad siya? Hindi naman, di ba? Kasi, kasi nung nung na-discover niya yung gravity, hindi naman lahat ng tao kilala siya that time. Kaya lang siya nakikilala because, ano eh, na mas nakikilala ng mga tao kasi may naiwan siyang legacy. And pinag-aaralan na rin kasi siya. And lahat ng tao may iniwang legacy. Hindi man alam ng buong mundo, pero alam yan nung taong nasa paligid niya at that time. And living forever doesn't mean na mawi-witness mo silang lahat na yung sad thoughts lang. Meron living forever naman na in a good way. It depends na lang kung paano mo i-handle yung buhay mo. Kasi nakadepende talaga yan sa tao kung paano nila hinahandle yung buhay nila and kung paano nila titignan yung yung view nila. It depends talaga yan sa tao eh. Yun. Okay, so my take on this is if living forever and if being immoral means you have to suffer, then I'll choose to die tomorrow. Kasi living forever and life is full of challenges, no? Hindi mo mafe-feel ang success or hindi mo mafe hindi mo mafe-feel yung success or hindi ka makaka-achieve ng happiness if walang challenges. Kunyari sa atin, kunyari tayo, bago tayo makagraduate, kailangan natin mag-suffer ng ilang years para mag-aral. As well as, Ilang luha mo oo, na kasi hindi mo makukuha ang isang bagay pag hindi mo pinaghirapan yan. So, life is full of challenges and sufferings. So, kung mabubuhay ako habang buhay sa ganong cycle, puro ganon na pansamantala lang yung fulfillment na happiness na yun, tas puro challenges na, then mas pipiliin ko pang mamatay kinabukasan. kasi Kasi, yung challenges, diba, kusa lang dumadating oo, eh. hindi mo alam kung ano yan. Eh, paano kung yung challenge na yun pa yung mag-lead sa'yo para magpakamatay ka, diba? Lalo na yung mga depressive na tao, mga may suicidal traits, may suicidal thoughts, oo. Oo. O, lalo na sa college, bago ka makagraduate, you have to suffer 4 years. Hindi naman buong college is full of suffering. Hindi rin naman siya full of happiness. Hati talaga siya. So, ayun, mas pipiliin kong mamatay na lang kinabukasan kasi naniniwala din ako dun sa sinasabi ng mga matatanda na pag namatay ka daw, yung sinabi ko nga nun kay Ma'am Pina, kapag namatay ka daw, meron parang parang magkikita-kita kayo sa langit ng mga taong nawala. So, if let's say ikaw na lang yung nasa pamilya tas namatay na yung nanay mo, tatay mo, lolo, lola, kapatid, parang magki-crave ka na lang, magki-crave ka na lang na parang maa-atat ka na lang na mamatay kasi nagki-crave ka na dun sa presence nila na makasama ulit sila. Ayun. Okay, so for the last question, is the meaning of life to create meaning of life, no? For me, ako yung magbibigay ng meaning sa life ko. Kasi, ako yung nakakita, it's my own perspective, not others. Kasi, kung ikaw yung magbibigay ng meaning sa buhay ko, sa tingin mo ba, magkaparehas tayo ng nakikita? Parehas ba tayo kung paano natin binview yung life? Hindi naman. So, ako yung magbibigay ng meaning and purpose ko sa life ko. Kaya, wala kang kailangang sabihin sa akin na kung ano-ano. Kasi, hindi naman tayo parehas ng way of thinking. Hindi tayo parehas ng pinagdaanan. Yes, may mga similarities tayo na may parehas tayong pinagdaanan, pero hindi the same na the same. There's always a difference between you and me. Oh! Pero, legit, kung hahayaan mo hahayaan mo yung iba na bigyan ng meaning yung buhay mo nonsense. Alam mo kung bakit? Kasi parang susundin-sundin mo lang sila. Magiging alipin ka.
'Di ba? Kasi kung gagawin mo lagi yung dinidikta ng ibang tao, ano pang imi-meaning mo dun sa buhay mo? Like ma ma um, mag-iiba kasi yung way of thinking mo, mag-iiba yung kung paano mo tignan yung buhay mo. Kaya it's better na ikaw yung magbibigay ng meaning sa buhay mo kaysa sa ibang tao. Kasi kapag ibang tao na ibang usapan na, and kapag sarili mo, ibang usapan din. Kasi ikaw yung nakakaramdam niyan. Sa sarili mo malalaman na, ay, tinatapak-tapakan na ako neto. Ay, Success ka eh. Kanina pa yung success na yan. ikaw kasi yung gumagawa nun, tsaka ikaw yung humaharap ng sarili mong challenges. Sabihin natin, meron tayong mga pinagkaparehas na pinagdaanan, pero hindi lahat ng panahon is parehas na parehas. Iba yung buhay mo sa labas at iba yung buhay mo sa loob. Yun eh. Kaya, kailangan mo magbigay ng meaning sa sarili mong buhay. Kapag, kasi ikaw din makakaisip nun eh. Kasi kung hindi ka mag-iisip kung anong meaning ng buhay mo, bakit pa ako nandito? Ano ba yung dapat kong ginagawa? Ano ba yung pinaka-purpose ko dito para masabi ko kung ano yung meaning ng life ko? That is my answer. Marami pa siyang karugtong na questions pero hindi ko na sasabihin. Sa akin, same kami ni Lee, meaning ng life. Kasi, yung buhay kasi, walang ano yun eh. Kumbaga, buhay mo yan, sariling choice mo kung anong choice yung gagawin mo sa buhay mo eh. Kumbaga, ano tawag doon yung walang ano? Free will? Hindi. Kinain na ng free will. Basta yun! Nandun ka sumakses ka. Basta same answer lang kami ni Lee. Wala akong sa isip namin. Life kasi, no? Life has no concrete definition. Kasi if you're going to ask different person, iba-iba yung perspective. Tanongin kita, what's life? Iba-iba yung magiging sagot nila. Like, there's no concrete and walang period na answer kung what's life. Kahit ako, pag tinanong ako, what's life? Hindi ko rin alam yung isasagot ko. Kasi iba-iba tayong perspective. Siguro ang sasabihin ko lang, life is full of happiness, suffering, yun lang. But it is based on that definition is based on your experience, but there's no concrete definition of life. No, so for me, yes, the meaning of life is to find meaning of life. Kasi yung meaning of life, iba-iba siya, depende sa mga tao. Some people find meaning of life based on their achievements, based dun sa academic achievements, based dun sa mga narating nila sa buhay, sa wealth nila. So it's always up to that person if 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 sila mismo yung magbibigay ng buhay, sila mismo yung magbibigay ng meaning sa buhay nila, or they're just going to let the society or the other people to give meaning to their life. For example, sa society mo, like na your society is giving you stress due to external reasons, like toxic yung environment, toxic yung workplace. Tas ikaw apektado ka dun. So, may isip mo na, eto ba talaga ang purpose ng life? So, if you're not going to create your own purpose of life, you're going to be stuck in a same cyclical situation wherein hindi ka mag-grow dun. So, for me, it's better for you to create and find the meaning of your own life. Ganon din kasi, para mas madali para sa mga nanonood. Ganon yung question eh. Ano bang meaning ng success para sa'yo? Parang ganon kasi yun. Iba-iba siya. Like, wala siyang pinaka main definition. And kung tatanungin mo kasi ibang tao, ang meaning nila ng success, yung mayaman, maluwag sa buhay. Then, meaning ng success is fulfillment, contentment. Like, paano mo Yes. sabi na kontento ka? Dahil sa pera, dahil mayaman ka na, ganun. Na-achieve mo yung mga gusto mo. if yung ibang tao naman yung tatanungin mo, anong meaning mo ng success? Ang sabihin nila, peace. Pera, Yung, pera. hindi, yung peace lang, yung simple life. Yun kasi yung other definition ng success sa kanila. And yung other
kung ibang tao din yung tatanungin mo, ang sasagot nila sa success is yung nalibot nila yung buong mundo. Parang, yun kasi yung naging goal nila eh, di ba? And, So, success sila sa part na yun. yung success nila is yung memories. Like, yung nagawa nila yung ganong memories. Yun lang. Kaya, hindi mo rin talaga masasabi kung ano yung definition ng isang tao sa life. For me, meaning ng life para sa akin. Meaning ng life para sa akin yung mga nagagawa ko na. Like, hindi ko siya dapat need i-base sa ibang tao kasi meron naman kaming iba't ibang kakayanan. Like, kunwari, magaling siya ACADS. Yung isa, kunwari, ako, magaling ako sa, kunwari lang. Kunwari, magaling ako sa, public speaking. Ganon, kunwari lang. May kasi din eh. Ganon, kasi iba-iba kami ng perspective when it comes to life. And then, hindi ko siya dapat need i-define sa ibang tao. Kasi nga, kung kaya niya ng ganito, hindi ko kaya. So, kung kaya, mo. oo, sila na lang kaya niyo naman eh. Like, kaya nila, tapos hindi ko kaya, may kaya din naman ako, na hindi nila kaya. So, meron kaming iba't ibang perspective, kaya for me, ang meaning ng life is, hindi mo siya need i-compare sa ibang tao kasi iba't iba kayo ng perspective, iba't iba kayo ng mga capabilities. That's all. Bye. That's all, boy. That's all, guys. This is the end of episode 3 wherein we talk about philosophical questions. Yun, ayun nga, questions that when answered will lead you to another question. So I hope um you learned something from the different perspective of these people, no? And ayun, realization din and nag-share din ng iba't ibang thoughts and opinions regarding such things. So, ayun, dito na natatapos ang episode 3. See you on the next episode if there will be a continuation of this podcast. Yun lang. Bye-bye. Bye! Feel ko lagyan natin.